Guys, kakagising ko lang. Nakatulog ako ng kaunti. So, pakita ko sa inyo yung lunch ko. Wait. So, ito pala yung lunch ko. This pesto pasta. Painit ko lang siya. Hi guys, ito na yung pasta pesto ko. Ayan. Kain tayo. Alam nyo, habang nagsasalita ako ng marami dito, nagdasal pa ako. Nag-pray ako. Tapos yung pala, hindi kumikilos yung video ko. Hindi siya nakanapindot. So anyway guys, kain na tayo. Nag-pray na ako. Patapos na ako. Napansin ko na lang yung video, hindi kumikilos. Hala, hindi kumikilos. Nagdasal na ako lahat-lahat, kain na ako ng kain, salita na ako ng salita. Tapos hindi pala siya hindi pala naka-on. Kain po tayo. Ang sarap. Alam nyo ba, nagkikwenta pala ako. Meron ako nakilala nung Sunday. Galing siyang Hong Kong. 10 years siya sa Hong Kong. Sabi niya, mas maganda daw sa Hong Kong. May termination nga lang. Tapos, maganda din daw sa Macau kasi sa Macau naman, kapag nagtrabaho ka doon, is like o yung tawag doon yung stay out. Tapos ikukuhanan ka ng amo mo ng sariling bahay. Alam nyo, gusto mo talagang magpunta ng Hong Kong. Kaso, may target pa kasi ako bago ako, may tina-target pa kasi ako bago ko gustong pumunta sa ibang lugar. Gusto ko, yung safety muna yung, kumbaga ba na, kapag lumipat ka sa ibang bansa, i-safety mo muna na may ipon ka na sakto. I mean, yung sobra-sobra. Kasi nga may termination dun eh. Para mag-iba naman ang buhay ko. Para mag-iba naman yung direksyon ng buhay ko. Yan ang naisip ko. Kapag wala na sila ni Lolo dito sa Singapore, tsaka ni Lola, yun ang balak ko. Pero alam mo, sa totoo lang, ayaw ng lolo at lolo ko pumunta ako ng Hong Kong. Kasi mas safe pa daw dito sa Singapore kaysa sa Hong Kong. Pero ako kasi, parang na-stuck na ako dito sa Singapore. At saka parang, parang naging, na lang ako, naging workaholic lang ako. Yung puro trabaho, wala na akong ginawa para trabaho, hindi ko na-enjoy yung buhay ko. Tapos kapag meron akong nakikilalang mga Pilipina, puro naman utang yung sinasabi. Ay, parang na-realize ko baka sa Hong Kong, mag-ibang yung buhay ko. Kung sakali lang. Kung sakali wala na sila ni Lolo dito. Kasi yun ang balak ko. Kapag wala na sila Lolo dito next year, mag-Hong Kong ako. Kasi ang boring ng buhay ko. Although sanay ako mag-isa, pero parang, maybe because, parang hindi ko nahanap parang meron akong hinahanap pa. Ganon. Tapos, yung nakilala ko na 44 years old, sinasama niya ako sa bodega. Sabi ko, saan yung bodega? Bago pa lang siya dito sa Singapore, 1 year pa lang siya dito sa Singapore, pero marami siyang alam, girl. Kaya niya dun sa diskuhan, sabi niya ganun. As may jowa siya na Chinese. Sabi ko, dun daw, daw niya. Tapos sabi niya, alam mo, sabi niya, may tsura ka, makakahanap ka ng jowa. Kasi may tsura ka, tsaka ang bata mo pa, sabi niya sa akin, ganun. Tapos sabi ko, saan mo ba nahanap yung jowa mo? Sa Badu daw, Badu. Sabi ko, ang dami namang scammer dun sa dating site na yun. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, alam mo, mag-enjoy ka, gaga. Sabi niya, ang tagal-tagal mo na dito, hindi ka pa rin nag-i-enjoy. Tapos sabi niya sa akin, sama ka sa bodega. Sabi yung bodega, ate? Sabi ko, tapos yung pala diskuhan, inuman, ganun. Ayokong sumama, te.
nagdahilan na lang ako. Tapos, punta na lang ako dito sa bahay nila lolo ng linggo kasi sinasama niya ako. Sabi niya sa akin, alas 3 bukas na daw yun, pwede na mag-enjoy, magsawi-sawi, ganito, ganyan. Lagi daw siya doon kasi maraming afam. Marami daw afam. So, iniisip ko naman, madalang yung makakatagpo ka ng afam na kapag nakilala ka sa ganong lugar, syempre, iba na yung iniisip sa'yo, diba? Ewan ko. Minsan may pagkamalang ako eh. Tapos, iniisip ko lang, guys, kung sino pa yung mga bago-baguhan, grabe at mas marami silang alam dito. Alam nyo, nung bago ako dito, sa Singapore, 2011, 1 year and 1 month ata, 8 months. Basta walang off day, hindi ako nag-off day, wala akong off day. Napaka-stricto nung una kong amo na Punjabi. Kaya marunong akong kumanta ng Punjab kasi yung amo ko Punjabi yung Tiri miri miri tiri ipahani he mushkil tu agso de pajana ho fame. Yung mga kanta nila. So asumano ko ajo jahani ko chogi kirani tiri pas aku ko teri hadate he tori ke na to inishika ite he. Yun. Kaya marunong ako mag-Punjab ng songs kasi lagi kong narinig yung songs nila. Yun. Tapos yung yung merong pang kanta na gustong-gusto ko na Sariya maham marmar ke jeli he ifukal ko amma he jini do Sari amaham marmar ke jeli he ifukal ko amma he jini do na 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 na. Give me a sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. And kasi yung amo ko Punjabi, so 1 year and 3 months lang ako doon. Kasi dalawa kami nagtrabaho dun sa bahay na yun. Tapos napaka-unfair kasi ako na lahat ang gumagawa ng mamalengke, nagluluto, naglilinis, parang unfair. Tapos nagdahilan na lang ako, tapos muwi na ako ng Pilipinas. And then second amo ko, itong Chinese, 10 years, 8 months. Tapos ito na, yung pangatlo kong amo. Ayun. Ay. Kung alam niyo lang, napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. Minsan naiisip ko, Lord, thank God, natapos ko yung 10 years and 8 months. Behind the scenes, nobody knows kung gaano ako nag-suffer. Nobody knows na how people treated me. Nobody knows kung minsan people will judge you because they thinking they know you better, but they don't know. So anyway, nag-ignore ko na lang yung mga daming pagsubok na dumating sa buhay ko kasi alam ko darating ang panahon na makakalimutan ko rin at pinapasalamatan ko pa din yung mga taong nagbigay sa akin ng strong na yung parang yung ang dami kong challenge, a lot of challenge, and tapos trials. Grabe, ang daming pagsubok na dumating sa buhay ko na kaya kong mag-isa nang walang tulong ng iba kundi ang Diyos lamang. Naniniwala ako lagi kay God na hindi niya ako pababayaan. Alam niyo yun? Sobrang dami ng pagsubok ko nung nagtrabaho ko sa 10 years and 8 months. Ang topic ko na ma'am, pag wala na ang lolo ko at lola dito, hanap ako ng ibang lugar kung saan ako pwede pang mag-apply. Hong Kong, ganun. Tsaka malaki na rin yung anak ko. Kasi 16 years old na siya. Next year, 17. 39 na ako. Pag 40 years old na ako, 18 years old na siya. So, pwede siya mag-working student. Habang mag-working student siya, kailangan niya mag-earn. Kailangan din niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Although, diba natulungan ko na siya sa pag-aaral niya, ganun. At siya may sarili na rin siyang lupa.
So, kailangan niyang mag-earn ng sarili niya.